Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Tina. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong dekada 2000 sa may Siquijor. Hindi nalingid sa kaalaman natin na may maraming mga mangkukulam sa lugar. Oo, maski ako ay magbibigay patunay dyan. Bakit, Sir Seth? Mangkukulam ang nanay ko. Tawagin natin siyang Nanay Daphne. Ultimong ako, Sir Seth. Ganun din. Message niyo lang po ako sa mga gustong mapakulam. Biro lang po. Hanggat maaari ay gusto kong iiwas si Sir Seth sa mga ganitong klaseng inquiry gawa ng ayoko siyang madamay pa. Pero totoo, Sir Seth, isa ako mangkukulam. Bata pa lamang ako ay kilala ko na ang nanay ko. Kilala na namin siya sa loob ng pamilya namin. Si nanay pa nga ang nagsabi na wag itong malaman ng ibang tao kahit gaano pa kalapit sa buhay namin noon. May mga piling tao lang siyang pinagkakatiwalaan. Pero alam niyo ba, na bukod sa pagiging mangkukulam niya, isa din siyang biyasang manggagamot. Dito siya tanyag sa larangan na ito at hindi sa pagiging mangkukulam. May mga ilang tao lang na nakakakilala sa kanya. Mga pinagkakatiwalaan niya yon. Ito ang lumalapit at nagsasabi na may ipapatrabaho. Siyempre, alam ko na kaagad noon kung anong ibig sabihin. Alam na alam ko ding may pupunta nitong sinanay pagkatapos noon. At pagkabalik ay hindi na ito makausap. Nagkukulong ito sa may silid. Buong linggo. Lumalabas lamang siya kapag kumakain at iba pang tawag ng katawan. Minsan may lumalapit. Hindi ito yung asit ng nanay. Bagkos ay residente na taga Santander, Cebu. May lakad kasi yung pinagkakatiwalaan niya o tawagin na lamang nating bugaw. Nga pala, ang gawain nito. Ito yung nilalapitan ng mga taong may gustong ipakulam. Hindi kasi pinapadiretsa ng Nanay Daphne ang mga kliyente dahil delikado yung ganon. Mabubuking ang kung ano siya nun. Kaya may binabayaran din si nanay na magpanggap na mangkukulam. Kahit na ang totoo, siya talagang kumukulam nun. Kumpiyansa ang nanay sa pinagkakatiwalaan niya. Dahil kung kikilatisin ito ng isang albularyo, walang makukuha dito. At malamang ay kahihiyan lamang ang sasapitin ng manggagamot na yon. Hindi din tatalabang parusa dito kasi wala naman yung itim na karunungan. Yun ang dahilan. So, mabalik tayo dito sa taga Santander. Nagulat ang nanay. Maging kami noon, nagpapalinga-linga pa sa paligid. Baka kasi may kasama ito at nagpapanggap lang. Pero nang malaman ng dahilan na siya na lang ang pinabisita dahil may lakad ang bugaw, pinaunlakan ito ng nanay ko. Sa isang kondisyon. Kapag nakapagsabi na si nanay ay isang mangkukulam, patay diretso ang kliyente. Kami noon ng mga kapatid ko kasama si tatay alam na ang gagawin. Lalabas at magkukunwaring abala. Hinahayaan namin silang makapag-usap doon sa loob. Itong bahay namin ay malapit sa gitna ng isla. Maraming bahay pero magkakalayo. 3 kami magkakapatid. Ako lang ang babae at pinakabunso nun. Na mga panahon na mangyari ito ay nasa edad 17 taong gulang na ako at kakatapos pa lamang ng high school. Maraming beses ko nang nakita si nanay sa pangkukulam. Pero itong taga Santander na pangalanan nating Dondon, gustong pahirapan ng gusto ang nais niyang ipakulam noon. Alam ko ito dahil sinasabi sa akin ni nanay yon. Gusto ko na din kasing pasukin ng ganitong larangan dahil nga
madali lang ang kita. Magpaganon pa man, kahit taliwas ang gawain ito, pinipili ni nanay ang kinukulam. Bali, ganito ang nangyayari. Kapag may tao na gustong ipakulam, inaalam ng nanay ang kalagayan nito. Hindi basta-basta kumukulam ng kung sino lang. Kapag nalaman ng nanay na mabuting tao yon, sinasakyan niya lang ang nagpakulam. Pagkakaperahan niya ito, pero hindi kinukulam ng nanay ang gustong ipakulam nito. Bagos, nilalagyan pa ng poder para maprotektahan yon. Pero kapag may kasalanan talaga ang tao, ay ginagawa ni nanay ang lahat, maparusahan lamang ito. Kahit na patayin niya yung biktima na yon. Alam niyo ba yung dahilan kung bakit? May tahas sa panggagamot ang nanay Daphne. Kapag gumawa siya ng hakbang na ikakasama ng isang taong inosente, maglalaho ang tahas na yon. Mawawala ng bisa ang kakayanan niya sa panggagamot bilang albularya. Kaya yung masasama lang talaga ang tinitira niya. Sa kauna-unahang beses, natunghayan ko ang kakaibang pamamaraan ni nanay. 2 malulupit na kulam na animoy barang na. Ilang araw ang nakalipas matapos masuri ng nanay ang ipapakulam at nalamang totoong masama ito. Oras na para sa pagpaparusa. Isinama talaga ako ni nanay para malaman ko ang proseso noon. Kasalukuyan kami noong nasa tabi ng dagat. Nagtanong pa ako sa kung ano ba ang kasalanan ng tatrabahuhin ng nanay noon. Nangabit anak, sapat na yan para sa hinihiling na parusang malupit. Nay, ano pong gagawin nyo? Para saan tong sugong ng tuba? Magtutuba po ba tayo? Nakakahiya kasi, may nakakakita sa atin. Bitbit ko kasi noon ang sugong para sa tuba. Sisidlang kawain nito. 2 yun at hawak na nanay ang isa. Yun na nga. Nagulat talaga ako sa kung anong gagawin niya. Taob hibas daw. Buhangin na tumang. Malalaman niyo ang pamamaraan nitong maya-maya lang. Hindi ko pangungunahan bagkus malalaman niyo ito sa kung paano talaga ginawa ng nanay ko habang kasama ako. Ang direksyon namin noon ay sa silangan. Ayon sa nanay ko, sa silangan daw ang proseso dahil may malakas na basbas ito. Madaling araw yun at tandang-tanda ko ang lahat ng yon. Pagkarating namin sa baybayin, pinakuha ko ng nanay ng sangkaterbang umang. Yung tinatawag na hermit crab, pero maliliit lang. Maliit pa nga sa dulo ng daliri ko. Nagkalat yun sa lugar kasi nga ang dami talagang umang dito. Pero bihira ang bahay doon. Pribado kasi ito at sa unahan ay merong resort noon. Pero hindi kami kapansin-pansin rito gawa ng may mga bakaw na nakaharang o pumapagitna mula sa resort at ang kinaroroonan namin. Lumilipad ang diwa ko noon. Sunod-sunod na pumasok ang maraming katanungan sa isipan ko. Na animoy sumasabay ito sa alon ng dagat. Nilagay ko sa sisidlan ng mga nakuha ko noon. Siguro, lampas 100 ito. Nangingilabot nga ako kasi nga natatakot talaga ako sa umang. Bumalik ako sa kinaroroonan ng nanay. Nakita kong nilalagyan niya ng tubig dagat ang isang sisidlan. Tapos nag-utos itong lagyan ko daw ng buhangin ang dala ko na may lamang umang noon. Sapat na dami na hanggang kalahati. Pero dapat ang mga umang nasa ibabaw. Nagtanong naman ako sa kung paano yon gagawin. Dapat pinalagay muna ang buhangin bago ang umang, di ba? Ayon naman dito, may sinusunod daw siyang pamantayan. Itagilid ko daw ang sisidlan hanggang sa aangat ng aangat ang mga umang at nasa ibabaw na daw ito ng buhangin kapag tinayo ko na ang sisidlan na yon. Medyo naguguluhan ako. Wala pa kasi akong alam dito at hindi niya sinasabi sa akin ng detalye. Bagay na gusto ko din maibahagi ang kwento sa kung paano ko ito natutunan
na nakabalangkas at nakahanay noon. Maya-maya, may inabot siya sa aking litrato. 2. Litrato umano yun ng asawa ni Dondon at ang kabit niya. May mga litrato din ng nanay. Duplicate ito sa inabot niya sa akin. May binanggit siyang mga kataga. Sangbitin ko daw yon ng 5 beses at ihipan ko mga litrato. Ginawa ko naman ito. Nakikita ko din siyang ginagawa ang ipinapagawa niya sa akin noon. Pagkatapos noon ay pinalagay niya ito sa loob ng sisidlan. Sabay pa kami. Sumunod ka sa akin. Doon tayo sa may tagubanda. Nakikita mo ba yung gilid ng baybayin? Diyan natin ito ililibing. Hindi naman ako nagsalita noon. Sumunod lang ako sa kanya noon. Sa may bandang tumbang puno ng niyog ito na may katabing puno ng bungarol. Itong sisidlan na hawak ko ay nilagyan ng nanay ng 2 pirasong pandesal. Ayon sa kanya ay kailangan daw mabuhay ang mga umang. Sapat na daw ang 2 pandesal para sa 2 linggo. Total, maliliit lang naman ang mga yon. Pagkatapos noon ay inabutan niya ako ng tela mula sa payong nasira. Ipinatakip niya ito sa akin at lagyan ko daw ng lastiko ang gilid para hindi matanggal. Kaya pala pinadala niya ako ng lastiko o goma noon. Gayun din ang ginawa niya doon sa kanya na may laman lang na tubig dagat. Inilibing na namin ito. Nakapatayo ang libing. Lampas 1 kamay ang lalim. Para bang may oras ang pagsasagawa nun. Sumakto talaga, nakakasilang lamang ng araw. Yun din ang mga sandaling tinabunan na namin ng buhangin ng pinaglibingan ng 2 sisidlan. Tapos ay may sinabi siyang mga kataga. Ang tawag nga dito ay pamaba. Kombinasyon ng iba't ibang lengguwahe. May Bisaya, Ilonggo at Latin. Paulit-ulit niya itong ipinapasangbit sa akin. Kailangan 2 oras yon. Nakaupo lang kami na parabang nakatambay lang sa tumbang puno ng niyog. Pero nagsasangbit kami noon ng mga pamaba. Umangat na ng umangat ang araw at damang-dama ko na ang tama ng init nito. Kasabay naman noon ang pag-angat din ng tubig. Pagod na ako pero hindi pa rin tumitigil ang nanay. Bagay na dapat ay hindi din ako titigil noon. Pagsapit ng 8:00, tumingin siya sa akin at tinapik niya ang pako sabay senyas ng pagtangunon. Para ba akong matutumba? Nahilo ako pagkatapos noon. Ganon din si nanay. Parang may tama ng alak. Pero saglit lang naman ito. Ano yun, Nay? Ba't parang nahilo ako? May basbas na anak. Iyon ang tama ng basbas ng kulam. Pero huwag mag-alala, walang mangyayari sa atin. Sa susunod na araw, may ipag-uutos ako sa iyo. Pumunta ka ng Dumaguete. Doon sa lugar kung saan nakatira ngayon ang asawa ni Dondon kasama ang kabit niya. Obserbahan mo lang. Alamin mo kung anong klase itong tatama sa kanila. Mas gusto kong ikaw ang makatuklas sa mangyayari at hindi manggagaling sa bibig ko. Ganon din naman ang ipinagawa sa akin ng lola mo noon. Tumangulang ako at pagkatapos noon, dumiretso na kami sa Larena. Namalengke na animoy walang nangyari. Hanggang sa dumating ang araw na nagtungo na ako sa Dumaguete. Sa may Colon Extension. Alam ko ang detalye kasi nga sinabi naman ni nanay ang lahat patungkol sa lugar. Bukod pa dyan, nakabakasyon na rin ako minsan sa Dumaguete dahil may kamag-anak kami dito. Kapatid ng tatay ko. Bandang Don Marciano Road ito at malapit lang ang lugar ng kinukulam. May dala din akong litrato doon. Napapatawa pa nga ako gawa ng madami pa lang ibinigay si Dondon. Kung sa bagay, ito naman ang pangunahing kinakailangan talaga sa kulam. Kapag may ipapakulam ang isang tao, ay siguraduhin magdala ng gamit mula sa kukulamin. Damit, litrato at iba pa. Basta galing sa ipapakulam. Kasama na rin ang pangalan.
Katunayan ng mga litrato noon ay may mga pangalan nito. May pagka-tomboy akong kumilos. Yung tipong bagsik na pagkababae. Pero babae talaga ako at nagkakagusto sa lalaki noon. Nakalakihan ko lang na umastang lalaki gawa ng mga lalaki ang mga kapatid ko at puro burus ko ito. Tumambay muna ako sa may bahay ng tiyo ko. Wala namang problema doon gawa ng bukas ang bahay nila para sa amin. Kasundo ko din ang mga pinsan ko. Kinahapunan. Itong pinsan kong babae na si Janet, hindi totoong pangalan. Inaya ko yun ng gala. Suroy-suroy lang ba? Lakaw-lakaw at babalik kapag napagod na. Nagtaka pa yun gawa ng pumasok kami sa lugar na sobrang kipot ng daan. Parang squatter area yon. Hanggang sa nakarating na kami noon sa may bilyaran. Yun ay landmark. 2 bilyaran at ang likod nito, yun na umano ang bahay. Hindi daw taga doon ang kabit ng asawa ni Dondon. Nangungupahan lamang ito. Mula daw ito sa Barile. Estudyante at pinatulan naman ng asawa ni Dondon noon. Pangalanan natin silang Rene at Glyza. Yung Glyza, yung asawa ni Dondon. Alam nyo, nakakarindi ang ganito. Ayon sa nanay ko, ito umunong si Glyza ay sobrang landi. Medyo may edad na tapos may pamilya pa. Ahente ito sa isang kumpanya sa Dumaguete. Base din sa sinabi ni Dondon, kinagatasan ito ni Rener. Nahuli ang kalokohang ginagawa ng minsang magduda na si Dondon kung bakit hindi umuwi sa linggo si Glyza. Pinuntahan niya ang apartment sa Dumaguete pero wala daw ito doon. Kumbaga, hindi daw ito doon nakatira. Lumipat. Hanggang sa may nakapagsabi na may kasama daw itong estudyante. Lalaki na parang kalaguyo nun. Tapos itinuro kung saan nangungupahan. Doon pa ito banda sa Maydaro Highway. Nahuli talaga umano sa akto na naglalampungan. Hindi naman umano sinaktan ni Dondon. Hanggang tingin lamang ito at kinausap ang asawa. Pero sa loob-loob umano ni Dondon ay gusto niya nang patayin. Ang problema nga lang may mga anak sila. Napatawad daw niya ito. Akala pa nga ni Dondon noon ay wala nang relasyon si Glyza kay Rener. Pero nagtuloy-tuloy yon at hindi na talaga umuwi pa. Inaya ko maglaro kami ng pinsan ko ng bilyar. Tumanggi pa yun gawa ng nahihiya daw siya. Pero napapayag ko kalaunan. 2 palapag ang bahay na inuupahan ni Rener. Nasa itaas ang silid at nakikita ko naman yon. May beranda pa nga sa itaas bilang sampayan ng mga damit. Inabot kami ng gabi. Doon ay nakita ko si Rener. Patpati nito pero parang malaki ang tiyan. Nasa beranda sa itaas. Parang problemado. Mukha pa lang ay mahahalata ng may dinadaing yon. Ilang mga sandali pa ay nakita ko na si Glyza. Nasa baba naman ito at medyo malaki din ang tiyan. Pasimple akong lumapit. May tindahan naman doon. Kinakawayan ko lang si Janet. Sinabi kong antayin niya lang ako. Napapangiti pa yun kasi nga sinabi ko sa kanya na may crush ako sa lugar kaya doon ko pinili na gumala. At ito din ang dahilan kung bakit ako nagtungong Dumaguete. Nasa gate itong banda si Glyza. Naupo yun sa may mahabang upuan na ang katabi naman ito ay yun na yung tindahan na pinagpuslitan ko. Bali ang tindahan ito ay nasa loob ng pasilidad na inuupahan ng 2. Ang bintana, yun ang bakod mismo at customize lang. Balisang-balisa si Glyza noon. Panay sa puso tiyan. Nakasimangot ang mukha. Maya-maya ay bumaba na din si Rener. Tumabi ito at narinig kong pag-uusap nilang 2. May inaantay silang tao mga kagiliw. At patay sa pagkakaintindi ko, manggagamot yon. Dapat ay nabahala na ako noon dahil nga sa katagang manggagamot pero may pinabaon sa akin si nanay ng mga kataga. Sambitin ko lang ng 5 beses at hindi na ako makikilatis.
Ako pa naman ang nagbuhay sa isang kulam. Pero panandalian ng pagtago lamang umano yon. Limitado pa kasi ako noon buhat nang hindi pa ganun kalakas ang karga ko sa katawan. Binalikan ko si Janet. Sinabi ko sa kanya na kapag nabagot siya ay pwede na itong mauna sa akin. Pero ayon naman dito, aantay niya daw ako. Baka daw kasi mag-alala pa ang tatay niya noon kapag hindi ako kasama sa pagbalik noon. Sumang-ayon ako pero tinutukso ako noon. Labis na daw ang pagkahumaling ko sa lalaking nagugustuhan ko. Nagtanong nga ito kung nasaan ba daw banda nakatira. Sabi ko naman nasa likod ng pasilidad, hindi pa lumalabas. Dagdag ko pa'y niligawan na talaga ako nito pero naudlot lamang yun gawa ng saglit lang itong nanatili sa may Sikihor. Na napabisita lamang itong lalaking ito doon dahil nga kapista ng lugar namin. Ganun ba? Ibang klase ka din. Para kang si ate. Kung sa bagay, kung gusto mo ang tao ay bakit nga naman papakawalan, di ba? Pero, igat ka. Kumakati ba yan? Kumakati, no? Diyos ko, hindi, no? Mana ka talaga sa tatay mo. Sobrang pilyo. Dito ka lang, ha? Huwag kang aalis. May mga lalaki naman dyan. Malay mo, may magkagusto sa'yo. Maganda ka naman, pero sinungaling ako, di ba? Bumalik na ako noon. Pero hindi ko inaasahan na naroroon ng albularyo. Nagulat talaga ako, pero hindi ako nagpahalata. Mabilis kong sinangbit ang pagtago hanggang sa nakarating na ako sa labas ng bakuran. May upuan dito at umupo ako noon. Sa likod ko, doon sila banda. Ang namagitan lang ay ang bakod. Alikagang-alikaga talaga ako. Alam kong may maririnig ako sa mga ito partikular na sa kulam. Mabuti at nasangbit ko na ang pagtago ng presensya ko noon. Saktong-sakto talaga yon. Ilang kombinasyon lang naman at magagawa ko yun sa madalian. Nawindang ako sa mga sinabi ng albularyo. Ayon dito, taob hibas ang tumama. At dahil mataas ang tubig dagat sa mga sandaling ito, malaki din ang tiyan nila. Narinig ko din ang sinabi ni Rener. Kagabi lang ay maayos naman daw silang dalawa pero nung sumunod na araw nga ay nagpabalik-balik sila sa kubeta. Ang dumi daw nila, halong buhangin. Ito na ang sinasabi ko. Yun na ang tama ng ginawa namin. Yung tubig na nasa isang sisidlan, para sa taob-hibas yun. Habang yung may buhangin at umang, yun na yung barang. Pero buhangin pa ang nailabas sa katawan. Hindi ko pa narinig sa pag-uusap nila na lumabas ang umang nun. Ayon pa sa albularyo, lubang napakahirap gamutin umano ang ganon dahil kahit anong gawin niya, ultimong ipatawag pa ang salarin na gumawa sa kulam. Hindi ito uubra. Ang ganitong pamamaraan umano ay sobrang lalim at ang nakakagawa lamang ay walang iba, kung hindi yung mga tinatawag na bihasa. Ang dapat daw gawin ay hanapin ng lugar kung saan ibinaon ang kulam. Dagdag pa ng albularyo, bakit daw nangyari ito? Baka umano may kagalit sila. Yung tipong galit na galit talaga at tila gusto pa silang patay noon. 2 linggo mula ng araw na yon, mamamatay umano ang dalawa. Hindi ako nakatiis kaya sinipat ko ng kinaroroonan. Nakatalikod kasi ako noon. Bumili lang ako ng tinapay at soft drinks. Sabay sampa sa gilid at gilid din ang mga mata ko sa kinauupo nila noon. Umiiyak si Glyza. Si Rener naman ay nakayuko lang. Para bang nabad trip ang albularyo kasi nga biglang bumigat ang boses nito. Ano ba talaga? Hindi ba kayo magsasalita? Pinatawag niyo ako at kalayo pa ng pinanggalingan ko tapos ganito lang. Sabihin niyo sa akin ng totoo nang malaman natin kung sino ang salarin. Matagal bago sumagot ang isa sa mga ito.
Nagkakatitigan pa na animoy nagtutulakan sa kung sino ang magpapaliwanag doon. Hanggang sa ayon, umamin si Glyza na baka nga ipinakulam daw sila noon at ang nagpakulam ay walang iba kundi ang kanyang asawa. Ano? May asawa ka? Magkalaguyo kayo? Nako, yung ganito ay hindi ko tinutulungan na. Kung ako ang pagdidiskusyonin, naku, paparusahan ko pa kayong dalawa. Mahiya naman kayo. Walang kalaban-laban ang asawa mo, iha. Hindi ka siguro idinimanda kasi nga matagal na proseso yon at kahiyan lang ang sasapitin niya. Kaya ito, ipinakulam kayo. Ang mabuti mong gawin, umuwi ka at manghingi ng tawad. Baka sakaling patawarin ka. Yan ang tanging paraan. Malay mo ipatigil ang kulam. Huwag niyong antayin ang umabot ng 2 linggo. Patay na kayo nun. Maniwala kayo sa akin. Walang ano-anong umalis sa manggagamot. Hindi man lamang ito nagpaalam na animoy dismayado. Umalis na rin ako noon. Sumenyas lang ako noon kay Janet tapos umuwi na kami. Nagmamadali ako. Ito namang pinsan ko ay tanong ng tanong. Kinabukasan ay umuwi na rin kagad ako ng Siquijor. Labis na nagtaka sila tiyo. Maging si Janet. Pero sinabi ko kay Janet na hindi ko nakita ang crush ko. Baka lumipat ng inuupahan. Tinawag pa nga akong hibang mga kagiliw pero nagbilin naman ako noon na babalik ako sa kapistahan. Magbabakasyon talaga ako ng 1 buwan noon. Nung makauwi na ako, sinabi ko sa nanay kong lahat, maging ang tama ng parusa, na yun pala ang mangyayari noon. Pero nay, di ba may umang? Ano bang gagawin ng umang? Tanong ko noon. Ang sabi naman ito sa akin dapat tinapos ko daw ang 2 araw. Kasi nga doon pa e-epekto ang umang. Pero dahil hindi ko na daw matutunghayan ito, sasabihin niya na umano ang mangyayari. Lalabas umano sa lahat ng butas ng katawan ng maliliit na umang at walang sino mang albularyo ang makakagamot dito. Maliban na lang kapag natagpuan kung saan inilagay ang 2 sisidlan. Dagdag pa ng nanay, ayon kay Dondon, nais ipapatay nito ang kanyang asawa. Pero pahihirapan muna. Tama ang sinabi ng albularyo. 2 linggo lang ang tagal. Nay, paano kung pinatigil ni Dondon? Yan ang ikinatatakot ko, anak. Kasi nga kinakailangan ko siyang samahan sa kung saan nilagay natin ang kulam. At sa puntong yon dapat kasama niya ang 2 tinamaan nito. Madali ang pera sa gawaing ito, anak, pero may mga pagkakataon na hindi ko nagugustuhan ang ginagawa ko. Pero napipilitan lang ako. Hindi ako ang humuhukom sa buhay ng isang tao. Diyos ang may karapatan nun. Pero wala Kung sa bagay, masama naman ang pinapatay ko talaga. Napakalalim ng mga sinabi sa akin ng nanay. Halata sa kanyang mukha ang pag-alala. Siyempre ako nun natakot din. Makikilala kasi kami nito. Nagmamakasakali na lamang ako na baka hindi na lang patawarin. Kumbaga, tuluyan na lang talaga yon. 1 linggo mahigit. 2 araw na lang. Tapos na ang tagal noon o nakasaad na panahon bago pa malagutan ng hininga ang mga tinamaan ng parusa. Pero dumating itong pinagkakatiwalaan ng nanay. Ayon sa tao, dumating daw yung lalaki na nagpakulam sa asawa at kabit. Medyo gumaan ang loob ko kasi nga hindi dumiretso ito sa amin. Nagtanong si nanay sa kung nasaan ang mga ito. Ay naman sa kausap, naroroon lang daw sa bahay niya. Pinaantay yon. Walang ano-anong pinunta namin ang bahay ng bugaw ni nanay. Bumungad kaagad sa amin si Dondon. Kasama nito ang asawang si Glyza at si Rener. May kakaiba. Basta iba sa pakiramdam. Kasuklam-suklam ito. Napakapayat ni Rener.
Mas pumayat yon. Habang si Glyza naman ay parabang wala ng dugo. Maputla. Nanlalalim ang mga mata. Nakiusap si Dondon na itigil ang kulam. Nakatikim ito ng matinding sermon sa nanay ko. Dinala sa likod ng bahay ng bugaw si Dondon. Doon kinausap. Kasama pa ako. Habang si Glyza at Renier ay naroon lang sa beranda. Binigyan ng papel. May nakasulat na pamaba dito at guhit kung saan nakalagay ang kulam nun. Napapailing ako nun. Pinaghandaan pala ni nanay. Ang sabi nito ay sila na daw ang kumuha roon. Tapos bago buksan ang takip ay sangbitin muna ang mga binigay niyang pambasag. Tandaan mo, Dondon. Kapag nabulabog itong pangyayaring ito, makakatikim ka sa akin. Kapag nakilala ko, buong pamilya mo ang paparusahan ko. Walang hiya ka. Pakulam-kulam ka pa tapos aatras ka rin naman. Ayos lang ba sa'yo na kasama mo dito ay kabit ng asawa mo? Pasensya na po, Manang. Kahit pa paano, mahal ko pa rin yung asawa ko eh. May mga anak kasi kami. Huwag ka mag-alala. Susundin ko yung mga sinabi ninyo. Abistuin ko din tong hayop na kabit ng asawa ko. Umalis na mga yon. Ay naman sa bugaw. Ito umanong lalaki na tinamaan ng kulam. Ubo ng ubo kanina. At may lumabas na mga umang sa bibig nun. May kasama pang dugo. Ang sabi ni nanay, yun ang pangpatay. Ang kulam na may halong barang sa umang. Kapag nabasag na umano ang sumpa, may pinsala pa rin umano sa katawan. At ang pinsalang ito ay kinakailangang magamot ng doktor. Maraming sugat ang bituka na parang may malalang sakit na ulcer nun. Ang ipinagdadasal na lamang ng nanay na sana hindi umabot sa masiselang parte ng katawan. Dahil kapag nagkaganon, bagamat mabubuhay pa pero hindi din ito makakatagal. Babagsak at babagsak ang katawan hanggang sa mamamatay na lamang ang mga yon. Wala na kaming pake sa panig nila Dondon noon. Bahala na sila ayon sa nanay ko pero alam niyo bang may natanggap na malaking halaga si nanay noon? Hawak ito ng bugaw sa pangkukulam. Pera daw ito ni Renier. Gumawa daw yun ng paraan para mapagaling din. Nagpakapal pa na mukha itong sumama kay Dondon. Marami pang klase ng kulam akong natuklasan. Parang si Roberto din mga kagiliw. Ganun kasi ang pinagdaanan ko sa nanay ko. Sa lahat ng natutunan ko sa nanay ko, itong taob-hibas, buhangin at barang sa umang ang pinakamalakas para sa akin. Kaya nga ito ang kinikwento ko sa inyo. At ito ang ginagamit ko sa kasalukuyan.